Muli nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga negosyante ng vape product na kailangang may tax stamp na ang kanilang mga produkto. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Paalala ng Bureau of Internal Revenue sa publiko, kailangang may internal revenue stamps na ang lahat ng vape products simula June 1, 2024. Alinsunod sa Revenue Memorandum Circular No. 59, 2024, hindi nagbayad ng excise tax ang anumang vape product na walang BIR stamp. A vape product without a BIR stamp is presumed to have been sold, manufactured, or imported without proper payment. Kukumpiskahin ang mga illegal na vape products at kasong kriminal naman ang haharapin ng mga negosyante at may-ari ng tindahan na lalabag dito. Mananagot din ang nagtatago o nag-iimbak nito. These illicit traders harm our economy and threaten the livelihoods of millions of Filipinos in the tobacco and vape industry. Mahigpit na babantayan ng BIR ang vape at iba pang produktong tobacco. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palawakin at patibayin pa ang mga hakbang ng BIR laban sa smuggling ng mga produktong ito. In-extend ng Taiwan ang kanilang visa-free entry para sa mga Philippines, Thailand at Brunei passport holders hanggang July 2025. Ito ay mula sa dating deadline na August 1, 2024. Alinsunod ito sa kanilang New Southbound Policy o NSP. Ang proyekto ay naglalayong mapadali ang mga proseso sa pagkuha ng visa para sa mga grupo ng turista sa Timog Silangang Asya. Inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas mula 2024 hanggang 2026. Ito ay ayon sa World Bank. Nakikita ng World Bank na posibleng umabot sa 5.9% ang growth expansion ng bansa. Sabi ni World Bank Senior Economist Ralph Van Doorn, ang forecast ay batay sa inaasahang pagbaba ng inflation sa bansa. Hinihikayat ng World Bank na patatagin pa ang climate adaptation, mitigation, response at rehabilitation sa bansa. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.